Kung inaakala mo na kilala mo na lahat ng classes dito sa Rohan to Global, well, pag-isipan mo ulit. Kasi dumating na yung pinakadelikadong class dito sa Rohan to Global. Sino yon? Ito yung Dark Elf. Hindi lang siya basta DPS. Kaya niyang baguhin yung flow ng laban, PvE man or PvP. So sa video na to is ipapakita ko sa inyo kung bakit meta contender itong si Dark Elf, ano yung best builds for newbies. So kung baguhan ka pa lang dito sa Rohan to Global, para sa iyo to. And syempre yung pinaka-importante kung paano ka biblis magpa-level up at mag-farm ng cron para hindi ka lagi ubos sa pots. At syempre, pang-upgrades na rin, no? So kung gusto mo lumakas agad, panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Okay guys, unahin na natin yung pinaka-importante. Ano ba talaga yung Dark Elf? So si Dark Elf meron siyang dalawang paths. Itong Warlock and Wizard. So i-check natin kung ano yung mga skill set ng Warlock, no? So ito, a curse. Increase crit rate by 10% and deals 206% magical damage to the target. And then ito, meron pang another skill, yung Rise Root. Throws a chain sight at up to 3 enemies in front, dealing 182% magical damage and has a 20% chance to bind them for 2 seconds. Okay, so yung skill na to is AoE siya and para siyang i-hold niya yung mga kalaban, no? And ito yung third skill niya, yung Magic Mirror. Returns damage equal to 20% of your attack to enemies for 10 seconds and applies a shield equals to 5 times your wish to yourself for 5 seconds. Returns damage, so para siyang reflect, no? Magre-reflect yung attack ng kalaban. Ito yung mga skill set ni Warlock. So ito naman si Wizard. Ang first skill niya is itong Ring Burst. Deals 192 magical damage to 3 nearby enemies. Yan, so AoE rin siya, no? And ito naman yung next skill niya, which is Oblivion Road. Strikes the target with your weapon, dealing 222% magical damage and reducing their magical death by 40 for 3 seconds. Okay, so ito namang second skill ni Wizard is nambabasag naman siya ng magical death. And yung last skill niya, Falling Hex, deals 218 magical damage to 5 enemies around the target and reduces their magical penetration resistance by 10% for 5 seconds. Itong Falling Hex napaka-solid kasi magdidelis na siya ng 218 magical damage tapos sa 5 enemies pa yun, no? Sobrang AoE ng mga skills niya ito ni Wizard. Si Warlock is more on sustain, debuffs at controls, while si Wizard naman is burst damage, high DPS, pang-wipe siya ng mobs at players mostly. So kung papipiliin ka, no, kung gusto mo ng PvP dominance at survivability, mag-go ka kay Warlock. And kung gusto mo naman ng fast farming at massive damage, go with Wizard. So ang pinakakakaiba dito kay Dark Elf is malakas siya sa AoE control, may access sa debuff heavy skills at sobrang taas ng damage scaling sa late game, no? Meaning habang tumatagal, mas lalo siyang lumalakas. Okay, so about naman sa builds, no? Hindi kita bibigyan ng complicated builds actually. Ito yung practical. So kung Wizard build, ito yung for fast farming, no? Focus ka lang muna sa int and magic attack. So ang goal mo lang dito is mabilis mag-clear ng mobs para mas mabilis ka lumebel, and also perfect to for leveling and farming ng cron. So sa Warlock naman, ito yung Warlock build for PvP and syempre para din sa mga boss. So ang focus natin dito kay Warlock ay int plus survivability stats. So ang goal natin is control and sustain. Perfect siya for party play at PvP. Kung beginner ka pa lang, Wizard ka muna. Mas madali kasi si Wizard actually. So pag may gear ka na, saka ka na lang mag-Warlock katagalan. Okay? So ayun yung tip ko sa inyo, pero it's still up to you kung paano mo ma-explore yung builds dito kay Dark Elf. It's either Wizard build or Warlock build. So nasa inyo pa rin yan. Ito lang yung practical na builds para sa newbies. Okay? So dito naman kung gusto nyo pang mas mapabilis yung pag-level up nyo and yung pagpa-farm nyo ng cron, ito yung mga ways na ginagawa ko. So to be honest guys, is bago lang ako dito sa Rohan to Global, and to be honest, ito na yung mga napansin ko dito sa game. Kung paano ako mag-farm ng cron and magpa-level up din, no? So umpisa natin sa cron farming. So, punta lang kayo dito sa upper right corner and makikita nyo itong tatlong guhit na to. Click nyo yan and then proceed kayo dito sa missions.
So sa mission, meron siyang tatlong type, no? Daily mission, weekly mission, and monthly mission. So sa daily mission, meron siyang 5 quests. Ito talaga is magandang tapusin nyo araw-araw kasi every quest dito nagbibigay siya ng 10,000 crowns. So pag natapos niyang 5, automatic 50k crowns agad yan per day. Dito naman sa weekly missions, ang bigay naman niya is 30k crown per quest. So tapusin nyo rin lahat yan weekly. And dito naman sa monthly mission is mas malaki yung bigay kasi 50k crown per quest yung bigay niya. So ito yung sa crown farming, no? So yung crown is, ito yung pambili natin ng mga pots, pang upgrades, and etc. And about naman sa leveling guys, punta kayo dito sa baba ng tatlong guhit na to. Click kayo dyan ng isang quest. Yan. So may tatlong klase din to, no? Ito yung may main quest, sub quest, and itong request. So itong main quest guys, ito talaga yung pinaka-quest mo sa game. So, pag hindi mo ito tinapos, hindi ka mag-proceed sa next quest mo, no? So, habang ginagawa mo itong main quest, makikita mo rin dyan yung kung ilang XP yung makukuha mo and ilang crown yung makukuha mo. And dito naman sa sub-quest, marami siya actually. Makikita mo rin dito yung mga recommended level, no? Ayan, may recommended level 15, level 16, 14, 13. So, maganda rin pag medyo hirap ka na dito kay main quest, is mag-proceed ka muna kay sub-quest, no? So, naka-indicate din dito yung mga rewards, no? Kung ilang XP makukuha mo, ilang crown, at ano pa yung mga items na possible mo makuha. And then, yung isang part pa ng way para ka makapag-earn ng XP and crown is ito namang sa request. So, meron din siyang recommended level, no? Makikita mo din yan dyan. Okay guys, so ganoon ako nagpa-farm ng crown and then ng XP dito sa Rohan to Global. So ngayon medyo mababa pa yung level natin kasi ini-explore pa natin yung game. And syempre kung may matutunan pa tayo dito in the future, ibabahagi natin yan, no? Gumagawa tayo ng content is para hindi lang matuto tayo, syempre para makabigay din tayo ng kaalaman. So kung gusto mo mga ibabaw dito sa Rohan to Global, kung newbie ka man, ako na nagsasabi, hindi ka pa late kasi sobrang dami pa rin pumapasok ng mga baguhan dito sa game na to. At kung papasok ka naman, Dark Elf is definitely a class na hindi mo dapat ini-ignore kasi sobrang solid ng Dark Elf. And that's it for our video. So kung nakatulong sa ito, make sure to like, comment, and subscribe para sa mga susunod na guide content natin. So sa next video naman is mas lalaliman pa natin, no? Aalamin natin kung ano ba yung mga best farming spots at advanced builds at kung ano pa mapag-usapan natin sa susunod na video. So this is Mabsi, magandang araw sa inyo and I'll see you on the next one.